Good day mga pro-tambay! Welcome back nga pala sa ating channel. This is Robocoins again ng Stock Tambay. In this video, pag-usapan natin yung bagong ilalabas ng Binance Launchpad, ang Lazio Fan Token. Pero bago yan, remind lang kita na pag natapos mo tong video na to, please like and subscribe. Okay? Let's go! Okay mga pro-tambay, no? Pag-usapan natin yung bagong lalabas sa Launchpad, yung Lazio Fan Token. Para sa mga pro-tambay na nakasali nung huli sa Beta Finance, ganun pa rin ang system kung paano dito makasali sa Launchpad na to. Pero para sa mga newbie na hindi pa marunong kung paano jumoin sa Launchpad, tara, aralin natin mga pro-tambay. First, punta muna tayo sa Launchpad. I-click natin tong More. Pag-click natin yan, sa ilalim, swipe nyo lang. Sa ilalim ng others, may kita natin tong Launchpad. Click lang natin yan, mga pro-tambay. So, pinakita na dito yung Lazio Fan Token. So, isa-isahin muna natin, mga pro-tambay, no? Sabi dito, ang Binance Launchpad is maglalabas ng 4 million Lazio na nagkakahalaga ng 1 Lazio equals to 1 US dollars. So, yan yung price ng 1 Lazio, mga pro-tambay. Itong 4 million na Lazio na to, mga pro-tambay, paghahati-hatian yan ng mga sasali dito sa Binance Launchpad. So, dahil sa maraming makakasali dito, siguro onting Lazio na lang yung mga makukuha natin, mga pro-tambay. So, paano ba sumali dito sa Launchpad na to? So, click ko muna, mga pro-tambay. Click ko lang yan. Okay? Paano ba sumali dito sa Launchpad na to, mga pro-tambay? So, intindihin natin maigi, ano, mga pro-tambay? Intindihin natin maigi. First, dapat malaman natin na mayroong tinatawag na preparation period. Then, merong countdown na nagaganap, mga pro-tambay. Ano ba yung preparation period na yan? Ganito yan, mga pro-tambay. Yung preparation period na yan, sa totoo lang, 8 days yan. Late ko na nagawa tong video na to, kaya kung makikita mo, running down na yung countdown, mga pro-tambay. Running na siya. So, ganito mga pro-tambay. So, medyo mahirap to. Intindihin lang natin, mga pro-tambay. Yung preparation period na yan, sa loob ng preparation period, kailangan meron tayong hawak na BNB. Mas malaking BNB hawak mo, mas maganda. Pero kung wala ka pang BNB na hawak, mga kapro-tambay, dapat bumili na tayo ngayon ng BNB. Ngayon na mismo, bibili tayo ng BNB. Kapag gusto mo ditong sumali, then wala ka pang hawak na BNB. Ganito yan, mga pro-tambay. Kapag hawak mo na yung BNB na yan, kunyari nasa spot wallet mo lang yung BNB or nasa BNB Vault mo lang yung BNB, hawak mo lang. Sa loob ng preparation period na hawak mo yung BNB na binili mo, or yung kung ano mang meron kang BNB, magkakaroon ng tinatawag na average calculation. Ika-calculate ng Binance yung hawak mong BNB na kailangan pag kinalculate yon ng Binance Launchpad, kapag natapos yung countdown na yan, dapat sumot sa 0.1 BNB. Kapag ang average calculation ng hawak mong BNB is hindi pumasok sa 0.1 BNB, hindi ka makakasali dito sa Binance Launchpad, mga kapro-tambay. No? So, yun ang minimum. 0.1 BNB average price ng hawak mong BNB. Hindi yun mismo yung 0.1 BNB. Ika-calculate pa yan, mga kapro-tambay, no? So, bibigyan ko kayo ng example calculation, mga kapro-tambay. Ipopost ko lang to. Punta tayo sa calculator. Okay? Okay, nandito tayo sa calculator, mga pro-tambay. Ganito yan, mga pro-tambay. 'Di ba ang countdown is 6 days na lang, 'di ba? Ganito diskarte, mga pro-tambay. Bibili tayo ng 0.4 BNB. 0.4 BNB. Ngayon, kukunin natin yung average na yan, na kailangan maging 0.1, mga pro-tambay, para maka-join tayo sa Launchpad. Okay? Ganito pag-compute niyan. Ang countdown is 6 days na lang ang natitira. Then, bumili tayo ng 0.4. Ngayon, ika-calculate ko yan. Divided by 24 hours equals, yan yung average price ng 0.4 mo in 1 day. Times
6 days, mga pro-tambay, no? 6 days equals 0.1. Ibig sabihin, makakapasok tayo sa launchpad. Kasi yung 0.4 na BNB na binili mo or hinold mo ngayon is kaya niyang umabot ng 0.1 average, mga kapro-tambay. So, mga pro-tambay, habang nauubos yung oras ng preparation period ng countdown, kailangan malaki ang bilhin mo, mga kapro-tambay. Malaki or marami kang BNB na bilhin para sumot ka sa average price, mga kapro-tambay, na minimum na 0.1 BNB. So, ganun yon mga kapro-tambay. Kunwari, meron na lang 5 days na natitira. 5 days, mga pro-tambay. So, kailangan ng bilhin mo siguro 0.8 BNB. 0.8 divided by 24 hours equals 0.3 times 5 days na lang ang natitira. Tingnan natin. So, pasok pa. So, kwentahin natin kung 4 days na lang ang natitira kung aabot ng 0.8. 0.8 divided by 24 hours, okay, times 4 na araw na lang ang natitira sa preparation period, 4 days equals 0.1. So, pasok pa rin, mga kapro-tambay. So, tingnan naman natin kung 3 days na lang natitira, bumili ka ng 0.8. 0.8 divided by 24 hours equals times 3 days. So, 3 days, no? So, pasok pa rin, mga pro-tambay. Tandaan nyo yan, ha? Para alam natin kung ilan yung bibili natin BNB. So, gawin natin 2 days na lang ang natitira. 0.8 BNB times 24 hours. Okay? Ay, hindi pala. Divided by pala. 0.8 divided by 24 hours equals times 2 days, mga pro-tambay. No? Tingnan natin kung shoot. So, hindi na shumot, no? Mga pro-tambay. So, yung 0.8, papasok lang siya sa 3 days na preparation period. Kunwari, late ka na. Hindi ka na makahabol. Sa preparation period, naita mo is 3 days na lang. Okay? Ang bibilin mo na is 0.8 divided by 24 hours. Okay? Times 3 days, mga pro-tambay, pasok ka pa. Pero kasi kung ang bibilin mo pa rin is 0.4, hindi ka naaabot, mga pro-tambay. So, ang kinukuha pala dito is yung tinatawag na average price or average calculation ng hawak mong BNB. Na yung 0.1 BNB na yan yung minimum, no? Na para makasali tayo sa Binance Launchpad. So, post ko lang, mga pro-tambay. So, yun na nga, mga pro-tambay. Ganun siya. Sa preparation period, mga pro-tambay, dapat meron tayong holdings na BNB. Then, magkakaroon ng calculation period dyan ng tinatawag na average price. Dito natin makikita yun, mga pro-tambay, na? Okay? Click natin to. Detailed BNB calculation. Okay. Dito yan lalabas, mga pro-tambay. Makikita mo, lalabas dyan, calculating, mga pro-tambay, no? Makikita mo dyan, kunwari, nakalagay dyan, 0.1. So, yun na yun. Ibig sabihin, pag may lumabas na 0.1 dyan, pagkatapos ng preparation period, ibig sabihin, makakasali ka sa Binance Launchpad. Ngayon, merong rules, mga pro-tambay, no? May onting rules. Dapat, yung BNB na hawak mo is nandito. Sa spot account, future, saving, BNB Vault, margin, tsaka launch account. Lahat ng BNB na nandyan, mga pro-tambay, kasama sa i-compute ng Binance Launchpad. Pero yung BNB mo na nandito sa DeFi staking, liquid swap, at saka lock staking, hindi yan i-compute ng Binance Launchpad. No? Hindi yan ang makakasali. Ang i-compute lang ni Binance Launchpad, yung BNB na hawak mo dito sa spot wallet, sa BNB Vault, yung sa mga nakalagay lang dyan, mga pro-tambay. Pero pag ang BNB mo is nakalagay sa DeFi staking, liquid swap, or lock staking, hindi siya ika-calculate. So, ganun yun, mga pro-tambay. Ngayon, anong mangyayari? Kapag halimbawa, ako, pro-tambay, is meron na akong 0.1 BNB na sigurado na shoot siya pagkatapos ng preparation period. Ganito yan. So, antayin lang natin matapos to, mga pro-tambay, no? Hanggang sa mag-zero yan. Yung countdown na yan. Sabi dito, mga pro-tambay, dito, okay, magkakaroon ng tinatawag na subscription period. Anong date? October 21, 2 o'clock ng hapon, mga pro-tambay.
Matatapos to mga pro tambay. Yan, mga pro tambay. Siguro bandang 1:00 matatapos yan. Then magkakaroon pa ng 1 hour bago pumasok tong itong 2:00 mga pro tambay. Sa October 21, magkakaroon ng subscription period. Pag natapos na tong preparation period, mga pro tambay, tapos na. Hindi ka na pwedeng bumili ng Bitcoin or dagdagan pa yung average price mo. Tapos na yon. So, aantayin na lang natin itong mag-umpisa mga pro tambay. Ito. Subscription period. Dito sa subscription period, kapag ikaw is meron ng 0.1 BNB, punta ka lang dito, then i-click mo yan mga pro tambay. May lalabas dito mga pro tambay. May lalabas dito, commit BNB. I-click mo lang yung commit BNB, then nakasulat naman doon kung qualified ka, 0.1 BNB, then yun yung minimum. Kung marami kang BNB na hawak, meron kang 10 BNB, meron ka ring maximum commitment dyan, mga pro tambay, ayon sa average price mo. Kung ano magiging average price mo, yun yung magiging maximum mo. Basta minimum of 0.1 BNB. Ganun yun, mga pro tambay. Ngayon, dito sa subscription period, merong 4 na oras mga pro tambay para maka-join tayo dito. Makapag-click tayo ng commit mga pro tambay, no? Sabi dito, from 2 o'clock to 6 o'clock mga pro tambay, matatapos na yung subscription period. Kailangan makapag-subscribe tayo dyan. Kasi, pagdating ng 6 o'clock, mag-uumpisa na yung tinatawag na calculation period. Ika-calculate na ngayon ng Binance Launchpad lahat ng sumali mga pro tambay. Ngayon, pag kinalculate yan, sila nang bahala kung ilang token ang ibibigay sa iyo, kung ilang Lazio token ang makukuha mo, mga pro tambay. Pwedeng hindi marami, pwedeng marami. Depende kung gaano karaming sasali dito. Then mga pro tambay, pagkatapos ng calculation period, magkakaroon ng final token distribution. Pagdating ng 7 o'clock, mga pro tambay, ibabalik na sa iyo ni Binance Launchpad, mapupunta na sa spot wallet mo yung token na nakuha mo at saka yung sukli mong BNB. Kasi hindi naman lahat ng 0.1 BNB mo na ipinasok mo dyan is mapapalitan ng Lazio token. Meron yan sukli, mga pro tambay. So, jackpota na lang kung makakaraming token. So, ganun yun mga pro tambay. Medyo difficult lang talaga tong ipaliwanag. Medyo mahirap lang to ipaliwanag yung pagsali dito. So, recap tayo mga pro tambay, no? Sa preparation period, mga pro tambay, kailangan meron tayong hold na BNB. Then, pag meron tayong hold na BNB, yung nagka-countdown na yan, kumukuha yan ng tinatawag na average price or average calculation ng hawak mong BNB na kailangan umaverage ka ng minimum of 0.1 BNB. Na yung 0.1 BNB na yon is yun yung ipang sasali mo or ipang kukumit mo dito sa Binance Launchpad para ikaw is maasali. Na pag natapos yung preparation period, yung lockdown na yan, mag-uumpisa na yung tinatawag na subscription period, no? Na mag-uumpisa ng 2:00 na matatapos ng 6 o'clock ng gabi. So, meron kang 4 na oras para makapag-commit or makapag-subscribe dito. Then, pagdating ng 6, wala ka nang gagawin kasi automatic magka-calculate na yan. Na pagdating ng 7, mapupunta na sa spot wallet natin mga pro tambay. Yung tinatawag na final token distribution. Mapupunta na sa spot wallet natin kung ilang token yung nakuha natin at yung sukli, mga pro tambay. May sukli yan. Hindi lahat ng BNB na ikinumit natin or sinubscribe natin dito sa Binance Launchpad is mapapalitan ng token. So, ganun yon mga pro tambay, no? Na ang rules, dapat mga pro tambay, eto, click ulit natin, na ang rules, sa loob ng preparation period, dapat ang BNB mo is wala sa DeFi staking, liquid swap, at saka lock staking. Kasi kung nandyan ang BNB mo, habang nasa loob tayo ng preparation period, hindi magka-calculate ng average price, mga pro tambay. Dito, lalabas yung average price, mga pro tambay, no? Lalabas yan. Ngayon pa lang lalabas na yan eh. Kunyari, bumili ka ngayon, bukas lalabas na yan. Every 24 hours, may kita mo, nag-iiba yung average price mo dyan. Sa akin kasi, calculating, kasi wala naman akong BNB na hawak. Pero kayo, kung may BNB kang hawak, habang pinapanood mo tong video na to,
meron na yan, naka-calculate na yan kasi nasa preparation period na tayo. So, ganun lang yun mga pro-tambay. So, alamin natin, ano ba tong Lazio mga kapro-tambay? Itong Lazio na to mga kapro-tambay, ito yung tinatawag na Italian Football Club. Fan token to mga kapro-tambay. Kumbaga, yung mga fan ng Lazio Football Club, gusto nila tong token na to. No? So, onti lang yung ano nito, max supply nito mga kapro-tambay. Napaka-onti lang, nasa 400 million lang mga kapro-tambay. Then, ang circulation supply nito is nasa 21% circulation supply. So, anong price prediction dito mga kapro-tambay? Ang price prediction dito, ganito yan. Di ba binentahan ka ng 1 Lazio is $1? Baka ang starting price nito mga kapro-tambay, $10. Baka lang mga kapro-tambay. Baka paglabas nito sa pair, sa spot trade mga kapro-tambay, 1 Lazio is $10. Hula ko lang yon mga kapro-tambay. Kasi dito, pagkatapos ng final token distribution, pagdating ng 8 o'clock mga kapro-tambay, lalabas na yan sa pair, dun sa spot trade. Magkakaroon na ng pair. Yung Lazio token, pair sa ganun, pair sa ganyan, mga pro-tambay, lalabas na yan. So, pwede ka nang bumili. Yung mga trader, yung mga investor na hindi nakasali dito, pwede na silang bumili. Na ang starting price, mga pro-tambay, tingin ko baka pumalo ng $10. Tingin ko lang yon. Kasi ang 1 Lazio is, 1 USD sa initial coin offer eh. Baka pagdating ng starting price yan, baka lang naman $10. Kasi yung nangyayari sa beta, mga pro-tambay, post ko lang mga pro-tambay, no? Eto, check natin tong beta. Click natin tong chart, mga pro-tambay. Tapos lagay natin sa 1 day. Okay, ganito mga pro-tambay, no? Eto, 0.6 lang mga pro-tambay, yung initial coin offering ng Beta Finance. Pero ang starting price niya mga pro-tambay, umabot ng $4, 200 pesos. From 3 pesos, nung initial coin offering, 3 pesos yan, yung 0.06. Ang starting price niya, 200 pesos, mga pro-tambay, $4. Di ba? Nakita niyo yun? Si Lazio token, ang unang price niya, mga pro-tambay, is 1 Lazio equals $1. Tapos, ang max supply niya, mga pro-tambay, napaka-onti lang. 400 million. Itong Beta Finance, mga pro-tambay, ang max supply nito, 1 billion, mga pro-tambay. Kung di ako nagkakamali, 1 billion. So, nakikita niyo yung difference. From $0.6, ang starting price is $4, mga pro-tambay. Ang taas, di ba? So, hindi natin alam kung hanggang saan ang itataas ng Lazio coin, mga pro-tambay. Una, ang onti lang ng max supply. Then, ang onti lang din ng circulation supply niya, mga pro-tambay. Hindi lahat nagsisirculate yung max supply ng Lazio fan token. So, hindi lahat, mga pro-tambay. So, kaya ang starting price niyan, pagdating ng 8 o'clock, sa October 21, mga pro-tambay, pagdating ng 8 o'clock, lalabas na dyan sa pair. Sa pair na yan, mga pro-tambay. Pwede ang starting price niyan is sobrang taas. So, swerte na mga makakapasok dito sa launchpad na to. So, paliwanag ko lang ng onte, mga pro-tambay, no? Paliwanag ko lang ng onte. Bakit si Beta Finance daw, nung tumaas, bakit bumababa ng ganyan? Huwag kayong kabahan, mga pro-tambay. Kaya yan bumababa ng ganyan kasi wala lang buyers. Yun lang yun. Pwedeng bumaba yan hanggang dito, mga pro-tambay. Asahan natin yan, ha? Pwedeng bumaba yan sa $2. Kaya lang yan bumababa kasi wala lang buyers. Yun lang yun. Pero darating ang time na ipapump din yan. So, sa mga naipit dyan, hold nyo lang. Okay? So, tama na tayo dyan sa beta. Balik tayo sa Lazio. So, ganito mga pro-tambay, no? May papakita lang ako sa inyo bakit maganda yung Lazio fan token. Kasi yung Lazio fan token, parang bago lang yan dito sa cryptocurrency. Yung tinatawag na fan token. Kunyari, fans ka, di ba? Kagaya na, Lazio fans token, mga football club yan eh. Kumbaga, iniidolo nila yung Lazio na yan eh. Kosyo tayo mga Pinoy, ako, wala naman ako ganong alam sa football, pero ang sabi sa detail, yan is football club yan, yung Lazio na yan. Ngayon, di ba meron tinatawag na mga meme coin? Ito naman, mga fan coin to, mga apro-tambay. At kung hindi ako nagkakamali,
baka itong Lazio fan token na to, baka ito yung kauna-unahang fan token. Mga protambay, comment nga kayo kung ito ba yung kauna-unahang fan token na lumabas as a cryptocurrency fan token. Ito good news mga protambay, no? Dahil sa pinanood mo tong video na to, merong ang makikita rito. So ito, click natin tong more mga protambay. Pag click natin yung more mga protambay, kung mapapansin mo, ito fan token. Click natin yan mga protambay, yung fan token. Kung mapapansin mo mga protambay, may sariling platform ang mga fan token. Ayan mga protambay now on Launchpad. Lazio. Tapos may coming soon mga protambay. Gets nyo mga protambay? May sariling platform ang mga fan token. So, sabi dito, pwede kang mag-buy at saka may marketplace. Baka hindi siya lumabas sa pair. In lang yun mga protambay hindi pa natin sigurado. Baka hindi siya lumabas dun sa pair, baka dito siya lumabas. Kasi marketplace Or pwedeng lumabas siya ron, then lalabas lang siya dito sa marketplace kapag lumabas na tong mga coming soon. Gets nyo? So magkakaroon ng mga buy and sell ng mga fan token. So siguro sa susunod dyan, mga NBA naman. Hindi natin alam. Wala tayong alam, pre. Wala tayong alam sa mga ganyan. So, yun ang kinaganda dito mga protambay. May sarili ng platform. Sabi dito, ayan merong buy. Then merong marketplace. Merong as a fan, merong as a team. Mga protambay, basahin nyo na lang. So, yun ang kinaganda dito, mga protambay, sa Lazio fan token. Ngayon, yung Lazio na yan, maraming fans yan, mga protambay. Maraming fans. So, magkakaroon ng demand dyan sa token na yan. Magkakaroon ng demand. Kaya ang price niyan, pwede talagang tumaas pa. Pwede talagang tumaas pa. So, kung ang starting price niyan is mababa pa sa $10, para sa mga kaprotambay na hindi nakasali sa Launchpad, pwede tayong bumili dyan. Pwede tayong bumili sa starting price. Then hold. Hold lang mga kaprotambay. Then itong token na to, maraming use yan. Ginagamit yan pang voting. Then ginagamit yan pambili ng mga NFT na mga favorite nila kagaya ng football club. Hindi pa natin alam kasi bago pa lang to sa crypto. So hanggang dun lang mga protambay, nakita natin na may sariling platform tong fan token na to. Then meron pang coming soon na lalabas na yung mga fan token na yan, pwedeng mag-trade yan, maglalaban-laban yung mga fan token na yan na hindi pa natin alam kung ano yung mga susunod. Ito football, baka dito baseball, baka sunod dun mga NBA na. Hindi natin alam yon mga protambay. So hanggang dito na lang tong video na to. Pasensya na kayo. Talagang pinilit kong ipaliwanag tong na to, Launchpad na to, kasi medyo nakakahilo lang to sa umpisa. Sana medyo naintindihan nyo tong paliwanag na to. Maraming salamat po mga protambay. Hanggang dito na lang tong video na to. Dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. At para sa mga protambay natin na wala pang Binance, sa description link ko po may referral link. Sign up po kayo doon, makakuha kayo ng 20% discount. Maraming salamat po ulit. Again, this is Robo Ins again. Sign out.